Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagmamaganda ninyong Kalidya Recads upang maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-i-updated at una ka sa nilalabas nating balita. Ang mainit nga po natin pag-uusapan na para po sa gabing ito mga kadabricals ay pumapatungkol po dito sa ipinagyayabang pong ratings ngayon ng panatiko po ng kabila. Dahil nga sa patuloy daw pong nangungulelat ang Itbulaga sa ratings. So isa po yan sa ating mga pag-uusapan at ganun din po ang tungkol dito sa hindi daw po malabong mangyari na ang Itbulaga ay mawala na at baka maging totoo ang chismis na ipapatake over ni MVP kay Kuya Will ang noontime slot ng TV5 dahil hindi na umaarangkada ang ratings nito. So, meron pa nga po tayong nabasa na kung saan nakakahiya daw po ang ratings ng Itbulaga mula nang lumipat po ang showtime sa GMA Network. Kagaya po nito, spaghetting pababa ang Itbulaga TVJ, nakakahiya. Base po kasi dito sa report ng Lionheart TV or Lion Here ay nitong May 6, 2024 nakakuha po ng kabuuang 8.0% ang ratings ng Showtime. So kasama na po dyan or magkakasama na po dyan ang 4 na channel. Sa GMA Network ay 5.4% ang kanilang nakuha. Sa GTV 1.2%, A2Z 1.0 and Kapamilya Channel na 0.04%. Total nga po niyan ay 8% lahat-lahat. Samantalang ang TVJ ay nakakuha po ng kabuuang 3.6%. Dalawang channel po yan, TV5 and RPTV. Sa TV5, meron po tayong 3.3% and sa RPTV ay 0.03%. Samantala, sabi pa dito, ha ha ha, tapos sasabihin ng mga solid fans nila, TVJ pa din. Bakit hindi nila madikit ang ratings nila? Kahit may fake Itbulaga dati, mataas ratings ng TVJ. Ngayon, kulelat na. Something wrong sa mga segments nila na hindi nagugustuhan ng mga netizens. Wala kasing fans yung fake bulagta ng mga nakaraan, 'di ba? Ang tahanang pinakamasaya. Wala pong fans yan. Unlike po dito sa Showtime na meron na. Plus, dinagdagan pa ng mga kapuso viewers. O, 'di ba? Nagsanib puwersa na. So, ano po ang ine-expect ninyo? At the same time, kung atin naman pong titingnan, ang GMA itself na ratings, nasa 5% lang din naman. So, hindi po ganun kataasan. Sadyang ang dami lang pong channels na ginagamit ang Showtime. And madagdag ko lang po mga kadabricals, kahit ganito po ang ratings na inilalabas po ng Itbulaga, nananatili naman po na mayroon pong mga major advertisers ang TVJ. So hindi po naapektuhan iyon, meaning ang kita po ng TVJ hindi po bumababa. Baka kasi nasa Itbulaga po talaga ang market, wala sa Showtime, kaya ganoon na kahit ang taas po ng ratings ng Showtime, wala naman po silang gasinong major advertisers kagaya po ng Itbulaga TVJ. Samantala, pinagpepiestahan nga po ngayon ang ratings po mga kadabricals na kung saan pati po ratings ng TikTok Lock ay ipineflex na rin po nila and sinasabi na hindi raw po nakakapagtaka kung mawala po ang Itbulaga sa ere. So, dahil dyan ay nagbabadya daw po na mag-take over ang Wawawi na sa noontime ng TV5. Kagaya po ng sabi ni Headline PH, issue ka. Matapos ang ilang linggong pamamayagpag ng It's Showtime sa number 1 station GMA Network, itinatapat na ito sa pre-noontime show na TikTok Lock GMA. Pero talo pa rin? Base sa kakarampot, grabe naman sa kakarampot na ratings ng Itbulaga na naitatala nito, mukhang totoong
nagbabadya mag-take over ang wawawin. Nako, dito naman po tayo hindi agree. Dito po sa naging interview ni Kuya Will, nang siya nga po ay tuluyan ng pumirma sa TV5, nabanggit niya po doon na magiging kompleto na po ang araw natin dahil meron na pong Itbulaga sa tanghalian and then yung kanya pong programa, meaning mananatili po sa noontime slot ang TVJ at hindi po niya aagawan ng slot ito or ng time slot ito. Anyway, dugtong pa ni Headline PH, May 4, 2024 ratings. Naku po, mukhang nanganganib ang Itbulaga. Show ni Kuya Will, totoo kayang kino-consider na gawing 12 noontime slot? Ano kaya ang masasabi ng mga die-hard at TV5 Manila? So ayan mga kadarikats, tinatanong po kayo na Headline PH, ano daw po ang inyong masasabi hinggil dito? Na kino-consider daw kaya na MVP ang wawawi ni Kuya Will na gawing bagong noontime show sa TV5? Samantala, ayon naman dito sa isa nating commentor, kaya tumagalang Itbulaga ng 45 years dahil pangmasa ang lahat ng segment, pati mga jokes, kuha ang kahit anong klaseng tao. Samantalang ang Showtime, puro daldalan na pasosyalan, kaya mga feeling. Mga angat lang ang or makaka-appreciate. Yang Lolito Go, hindi naman kabilang sa masa yan. Kaya syempre, hindi niya ma-appreciate ang Itbulaga. So, napakalaki po talaga ng difference ng Showtime at Itbulaga. Nako, sa mga pananamit pa lamang po. Kita niyo naman kung paano po manamit ang mga Showtime host, girls, at pananamit ng mga Itbulaga girls. So, si Maine Mendoza, napakasimple pong manamit. Tamang nakasando, etc., nakapantalon, and natural lang, mga kadarikats. And very conservatives din po sila. Hindi rin po sila pa-social. And ganun pa man, nananatilit, litaw pa rin naman po ang ganda nila. So, speaking of pananamit pa lamang po yan, napakarami po talagang pagkakaiba. Kaya naman, wag na po natin parating pagkumparahin. Kitang-kita po naman po natin yung big difference ng dalawa. About naman sa mga segments, hindi po may iwasan na halos maging magkasintulad na nga po talaga mga kadarikals ang mga segments. Sa tagal ba naman na rin po ng Itbulaga, ang dami na po nilang nabuong segments. Kaya kahit anong gawin po nila na pangbatikos sa TVJ, we all know na tayo ng Itbulaga po is always original to their segment. Sabi naman sa komento na Sir Romy Obispo, magandang umaga po, magandara. Okay lang naman yon, magkasama yung dalawa. Trabaho lang yon na para sa kanila. Yung mga basher lang naman, yung may nasasabing hindi maganda. So, I think patungkol pa rin po ito sa pataba issue, no? Na until now ay pilit pong pinapalaki ng mga bashers. Pero ang mahalaga naman kadarikads, alam po natin na iyon po ay biruan lamang dahil magkakasama nga po sila. Samantala, sabi naman ni Oliver Gonzalez, magandang gabi. Yung mismong part lang ng hula nila sa Argentina, pwede nang gawing commercial. Kaya nga po, no, kumbaga ay paikliin lang. Umabot din kasi ata ng 1 minute yun, kadarikads. Paikliin lang, pero yung konsepto po na nagpapahulaan ng Pinoy Henyo or ng Gimme 5, pwede na pong gawin na commercials ng Argentina. So, grabe po talaga yung nag-trending po talaga ito sa social media. Kaya naman ang mga fans looking forward po ng Argentina ay bumisita sa EB at mag-sponsor dito. Nako, sana nga po, napakalaki din po ng nagawa ng EB para mag-trending po sila and pag-usapan sa social media. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update para po sa gabing ito. Paiwan na lang po sa baba ng inyong mga komento at opinyon.
Malay nyo po next time, mabasa po natin yan. Pasensya na po dahil matagal-tagal rin po tayong hindi nakapagbasa ng inyong komento. Pero bawi po ako. Babawi po ako sa inyo. So yun lang. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.